Sa kalsada, bawat segundo ay may kwento. Kwento ng mga naglalakbay, mga nagmamadali at mga nag-iingat. Ngunit sa likod ng bawat pagbibiyahe ay naroroon ang pangangailangan ng disiplina, lalo na sa pagsunod sa mga batas trapiko. Ilan sa mga batas na ito ay hindi lamang nagpapaganda ng daloy ng trapiko, kundi nagliligtas din ng buhay. Sa bawat paglabag, may kapalit na panganib o parusa. Maaaring aksidente o mas malalang sakuna. Isa sa mga mahalagang batas ay ang Republic Act 10586 o mas kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Layunin nitong labanan ng mga pagmamaneho habang lasing o nakadroga. Alam natin na ang kalasingan ay pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada. Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng nasa ilalim ng impluwensya ng alak o gamot at may kaakibat itong parusa upang maprotektahan ang publiko. Kasama rin sa mga mahahalaga ang Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act. Tunay ngang marami sa atin ang madalas na mag-check ng cellphone habang nagmamaneho. Isang bagay na delikado sa sarili at sa iba. Ang batas na ito ay nagbabawal sa paggamit ng gadgets na nakakadistract tulad ng texting o pagtawag habang nasa daan. Mahigpit ang parusa sa mga lalabag upang magkaroon ng konsentrasyon ng bawat driver sa kalsada. Hindi mawawala ang Republic Act 4136, ang Land Transportation and Traffic Code. Ito ang pangunahing gabay sa lahat ng mga batas trapiko sa bansa. Dito nakasaad ang mga patakaran tungkol sa lisensya, rehistro ng sasakyan, speed limits at iba pa. Isa itong pundasyon upang maging organisado ang sistema ng trapiko sa Pilipinas. Ipinagbabawal rin ng Presidential Decree 96 ang paggamit ng sirena, malalakas na busina at iba pang pareho nitong aparato, maliban na lamang sa mga autorisadong government vehicles. Mahalaga ito upang mabawasan ang ingay na nagdudulot ng stress at kalituhan sa mga motorista at pedestrian. Isang batas na nagbibigay halaga sa kapayapaan at seguridad sa daan. Para naman sa kaligtasan ng mga motoristang gumagamit ng motorsiklo, ipinatupad ang Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Mahigpit ang batas sa pagsusuot ng helmet bilang proteksyon sa ulo sakaling magkaroon ng aksidente. Bukod pa rito, nagtatakda ito ng tamang pamantayan sa helmet na dapat ay makatiyak ng kaligtasan. Hindi rin pinapalampas ang Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Hindi lamang ito basta-basta batas na nagpapataw ng pagsusuot ng seatbelt. Ito ay epektibong pananggalang laban sa posibleng matinding pinsala sa aksidente. Ang seatbelt ay simpleng bagay, ngunit napakahalaga upang mapanatiling ligtas ang pasahero at driver. Ang pagsunod sa mga batas na ito ay hindi lamang responsibilidad ng mga otoridad, kundi pati na rin ng bawat isa sa atin. Sa bawat pagsunod ay may pagkakataong maiwasan ng mga trahedya sa lansangan. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pagmamaneho ay daan upang makabawas ng stress, aksidente, at upang maisaayos ang daloy ng trapiko. Bilang mga mamamayan, dapat nating yakapin ang kahalagahan ng mga batas trapiko at integridad sa pagmamaneho. Huwag nating palugit ang buhay sa pamamagitan ng pagiging pabaya o pasaway.
Sa halip, maging halimbawa tayo sa iba at magdala ng kabutihan sa ating mga komunidad. Panahon na upang iangat natin ang kultura ng responsableng pagmamaneho. Iwasan ang pagmamaneho habang lasing o nakadistract sa gadgets. Magsuot ng helmet at seatbelt bilang simpleng pag-aalaga sa ating kaligtasan. Huwag hayaang maging dahilan tayo ng aksidente na maaring magdulot ng trahedya sa ating sariling pamilya at kapwa. Sa huli, ang ating pagsunod sa mga mahalagang traffic law sa Pilipinas ay hakbang para sa mga ligtas at maayos na paglalakbay sa lansangan. Itaguyod natin ang disiplina sa kalsada at magbukas ng daan para sa mga maunlad at ligtas na pamayanan. Sama-sama nating gawing positibo ang laban sa trapiko para sa ating lahat. Kung nais mong mas maintindihan ang mga batas trapiko, mga tamang hakbang para sa kaligtasan sa lansangan, at iba pang mga aspeto ng mga aksidente sa kalsada, samahan kami sa bawat episode. Panoorin hanggang dulo para sa mahalagang impormasyon, practical tips at mga pagsusuri ng tunay na mga pangyayari. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel upang lagi kang updated sa mga pinakabagong kaalaman tungkol sa trapiko at road safety.